Morning, morning, morning. O yung unang pagkakataon na aapak tayo sa nasabing lugar dahil sa iwas tayo sa income policy. At ngayon natin masusubukan at makita natin kung makatao ba yung nasabing bagong traffic policy. Ito natin makikita kung may mga tamang marking ba sa lugar na kung saan involved si Makati sa income policy. Makati EDSA, hindi yung Makati loob-looban. Kasi dadaan tayo ng EDSA dahil yung pasahero natin ay Arnaiz, galing tayo ng Cavite. Andito na ako sa may Nichols. Bababa tayo ng Osmeña Highway. Kakanan ho tayo rito. Paikot tayo dun sa ilalim na yun. And then pagdating ng Magallanes, aakyat tayo ng flyover. Kung mapatupad na naman yung pinagbabawal na naman nila yung mga rider na dadaan ng flyover, hindi tayo pwedeng dumaan doon. Ang dapat daanan natin pag galing tayo ng Cavite ay Chino Roses. Kaso naman pagdating na naman ng Makati, may flyover na naman doon. Yan na naman ang problema. Kaya ikot ka talaga, dire-diretso ka ng Buendia Avenue. Doon lang talaga yung daan natin kung kayo may pasahero going to Makati area. Kasi pagbabawal daw nila yung yung pagdaan natin sa mga flyover at saka underpass. Pagtay tayo dyan mga ka-snipe. Ngayon ba kayo? Mag-comment na kayo mga ka-snipe para malaman natin kung saan nakarating ang ating video. At syempre para malaman rin ng ating mga kababayan regarding dito sa income policy, no contact apprehension policy na inilunsad ngayon. Andito na tayo sa Osmeña. Di ko sure kung yung Osmeña kasama sa income. Medyo may katrapikan mga ka-snipe. Nanggagaling ho tayo ng Bacoor. Kaya ho simula in-implement yung income mga ka-snipe, ngayon lang talaga ako naluwas din eh. Sinubukan ko lang for the first time para makita ko rin yung anong sistema ng EDSA income area, kung makatao nga po ba yung ipinatupad nila ngayong bagong policy sa mga rider na kagaya ko. Dahil alam naman natin pag motor singit lang talaga ng singit. Sa income policy hindi ka pwedeng sumingit ng singit tapos yung maligayang araw mo naka long ride ka nga nagkamali ka dun sa income tapos yung maligayang kita mo nabuno ka pa. Kaya dyan natin malalaman kung makatao ba, kung tama lang naman yung mga marking tapos lumabag ka sa policy, nararapat lang din yun na panagutan mo. Pero kung ma-involve ka sa income na yung mga marking is broken, yun ang malaking question. Pwede na yun, makipag-contest ka ngayon how many days, how many weeks. Kasi i-schedule ka pa dyan doon sa LTO man, kung saan man banda. Hindi abala ka, contest mo ngayon nanalo ka sa contest. Ang tanong, babayaran ba nila kung ilang araw ka na hindi nakapaghanap buhay? Diba ho? Yan ang tanong dyan. The great question is, sasagutin ba nila kung ilang araw kang hindi nakapaghanap buhay? Natakot ako rito, baka maya kasama ko sa income. Sabagay putol-putol pa naman yung yung
linya rito, no problem pa ito pag ganito. Tandaan nyo mga ka-snipe, may mga solid lane, wag na kayo magtangka na overtake o pumasok, dahil pag nasa in-cap area yan, sigurado swak talaga kayo dyan. Pero syempre pag undergo ka ng seminar ng LTO, alam mo yung yung mga marking na dapat mong pasukin or hindi mo dapat pasukin. Kagaya ganito, lumabas ka rito, as in bangkita na yan, bawal na talaga dapat yan kasi solid lane po yan. Kung baga exist na ho yan, hindi ka dapat lumabas dyan. Dito lang tayo sa parting ito, sa loob. Kasi pag lumabas ka dyan, as in iskinita na yan, bangkita. Wala namang impact ko rito. Nagkasala ako, I'm sorry, hindi kasi ang nais pala, dito ako sa Buendia, hindi pwede ako mag-EDSA pwede naman mag-EDSA kaso malayo. Kaya ito, double yellow solid lane, dapat wala nang lalabas, walang papasok rito. Pero ang ginawa ko, gumitna ako, gitna tayo rito sa white. Pero pagdating dito, lalabas talaga tayo kasi nagkamali tayo dun sa entrada. Ngayon, violation na yun. Kung may in-cap nun, dalil na tayo dun. Pero alam ko wala rito, kaya nilakasan ko na lang yung loob ko. Mamaya pagbalik natin mag-drop off, doon tayo tatagos ng EDSA Ayala, para maipakita ko sa inyo yung mga tamang pasukan doon o labasan sa kung saan yung in-cap. Pag mga ganyan na bike lane, para sa bike lang talaga yan. Maliban kung may nakasulat na share the road, pwede tayong pumasok. Pero pag ganyang wala, disgrasya tayo dyan. Kaya ingat lang ho tayo mga ka-snipe. Talagang wala tayong kalaban-laban riyan sa in-cap policy na yan, dahil yung camera ay hindi ho nagsisinungaling yan. Talagang yan, 101% accurate yan. Kaya payo ko sa inyo mga ka-snipe, dubli ingat na lang talaga. Kaya mas minabuti ko nga kung hindi talaga ma-involve dyan sa EDSA, kasi iniiwasan ko talaga yung yung in-cap na yan. Dito pag sa loob ng Makati, wala nang problema dito kasi hindi ko kasama to sa in-cap. Pero syempre yung batas trapiko susundin pa rin natin to respect the policy of traffic rules. Pero siyempre may mga bagay-bagay talaga na magkakamali ka, hindi naman sa lahat. Ito Arnaez na to, kaya dito ako umikot sa Buendia kasi mas malapit rito yung drop off ko kaysa doon sa EDSA. Pag sa EDSA kasi kakaroon pa ako ng 1 kilometer XA sa aking drop off.
baka malilate na si ma'am, kaya dinaan ko na rito sa Buendia. Nang sa gano'n mag-drop off ko na, tapos tatagusin natin ngayon doon sa EDSA. Ito lang yung nakalamang sa motor mga ka-snipe, kasi nakakasingit-singit ho tayo. Pero pag doon ka sa Incap pa area, wag mo talagang tangkain na sumingit-singit ka, kasi masayang lang yung pinaghirapan mo sa isang araw, mapunta lang doon sa penalty. Kasi I know the penalty of every violation is 1,000. Magkano lang naman kinikita natin sa isang araw. Thank you ma'am ha. Ayun si ma'am, yung ating passenger. Shout out ka na. Nag-vlog ako. Salamat ma'am. Bigyan ho tayo ni ma'am ng 300. Fare natin ay 265. May tip na tayo na 35 pesos. Salamat ma'am. Sana all. Once again, nandito na ho tayo mga ka-snipe sa along EDSA, going to Magallanes. Dito na ang sinasabi ko na okay naman yung mga linya rito. Dito bike lane, walang nakasulat na share the road, bawal tayo dyan. For bike lane use only lang talaga yan. Kaya dito lang tayo. Di ko alam kung ito nga nakalagay no contact apprehension in effect, kasama nga to rito. Dito ito mga ka-snipe sa along Magallanes, kasi may pick up ako rito, Chino Roses. At dito pwede na kayong kumanan dyan kumaliwa, kasi putol-putol yung linya kung going to Baclaran kayo. Pero ingat lang talaga, kasi yung way rito very critical, kasi mabibilis yan. Iwas na tayo sa Incap. Yun lang po mga ka-snipe, yung aking naibahagi sa inyo. Sa muli, si Archer Sniper nagpapaalam sa inyo ng magandang araw.